Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid, sa paksa po natin ngayong araw tungkol sa wikang Arabi. At alam po natin na ang mga nakuha po natin ng mga nakaraang linggo ay tungkol po ito sa mga fi'il o mga pandiwa at ang mga uri nito. So ngayong araw po ay tatalakayin po natin ng kaunti itong uri ng fi'il pandiwa na kung saan ito po ay base sa kung ano yung nagagawa ng isang fi'il o ng isang pandiwa sa wikang Arabic. At ito pong uri na ito ng pandiwa ay yung tinatawag po nating al-fi'lu al-lazim at saka yung al-fi'lu al-muta'addi. Okay, kung makikita po ninyo dito na kung saan malinaw dito na ang fi'il al-lazim, okay, at itong tinatawag nating al-fi'lu al-muta'addi, na kung saan sa wikang Tagalog ay ang ibig sabihin po na ang al-fi'lu al-lazim ay ito yung pandiwa na tinatawag na katawanin. Okay, so inshallah malalaman po natin bakit tinawag na katawanin. At ganun din yung al-fi'lu al-muta'addi, ito yung tinatawag na pandiwa na palipat. Okay? Inshallah malalaman din po natin kung bakit ito tinawag na palipat. Okay? Na pandiwa. Okay? Unang-una, bigyan po natin ng meaning yung al-fi'lu al-lazim. Ano bang ibig sabihin ng al-fi'lu al-lazim na tinatawag na pandiwa na katawanin? Wa huwa ma yaktafi bi fa'ilihi. Okay? So itong al-fi'lu al-lazim, sapat na dito yung fa'il, yung gumagawa ng action o ng gawain na ito. So sapat na yon. Wala yahtaju ila maf'ulin bihi. Hindi niya kailangan ng tinatawag nating layon. Hindi niya rin kailangan na hindi siya rin tumatanggap ng kilos. Okay? Hindi siya tumatanggap ng kilos. Ibig sabihin yung kanyang kilos, okay, yung gawain na ito na itong fi'il na ito o yung pandiwa na ito, sapat na sa kanya na magkaroon siya ng yung taong gumagawa ng gawain na ito. So hindi niya kailangan ng layon o yung tinatawag nating maf'ulun bihi, yung bagay na kung saan ito yung pinupunteriya ng gawain. So hindi na niya kailangan yon. Okay? Hindi na niya kailangan yon. So ibig sabihin, sapat na sa kanya na mayroon siyang fa'il, yung bagay o yung taong kumikilos nito. Sapat na sa kanya yon. So halimbawa, jalasa Umar ala kursi. Okay? Jalasa Umar ala kursi. So umupo si Umar sa upuan. Okay? Umupo si Umar sa upuan. So dito pa lang jalasa Umar. Okay? Jalasa Umaru. So dito pa lang sapat na itong words na ito. Okay? So ibig sabihin, umupo si Omar. So dito pa lang ganap na itong fi'il. Kaya nga tinawag siyang al-fi'lu al-lazim. So katawanin na tinatawag. Ibig sabihin, hindi na niya kailangan ng layon o kaya yung bagay na pinupuntirya ng gawain na ito. Hindi na niya kailangan yon. So sapat na dito itong ganap na itong sentence na ito. Okay? Ganap na itong sentence na ito kapag sinabi nating umupo si Omar. Okay? So itong ala kursi, ito yung tinatawag nating yung ala, harf ito. Okay? At yung kursi, majrur.
Okay, majrur siya na tinatawag bi ala. Okay, majrur siya. Ibig sabihin, yung kanyang vowel ay kasra kasi dahil dito sa harf na ala. Okay, harf na ala. So yan po yung tinatawag na al-fi'lu al-lazim. Ibig sabihin, sapat na sa kanya yung fi'l, hindi na niya kailangan ng bagay na pinupuntirya ng gawain. Hindi niya kailangan yon. So, nakukumpleto na yung salita dito pa lang sa pagkakaroon niya ng fa'il na tinatawag yung gumagawa ng gawain na ito. Sapat na sa kanya yun. Okay? Meron tayong pangalawa, al-fi'lu al-muta'addi. So, ano naman po ang fi'lu al-muta'addi sa wikang Tagalog? Ito po yung tinatawag na pandiwa na palipat. Okay? Ibig sabihin, yung kilos na ito, okay? Lumilipat siya sa bagay na pinupuntirya ng kilos na yaon. Okay? So, ibig sabihin, meron siyang maf'ulun bihi. Okay? Yung maf'ulun bihi, ito yung bagay na pinupuntirya ng kilos. Okay? Ito yung bagay na pinupuntirya ng kilos. Okay? So, ang ibig sabihin ng muta'addi sa wikang Arabic, huwa alladhi la yaktafi bi fa'ilihi. Okay? So, kabaliktaran naman ito, no? Yung lazim, sapat na sa kanya yung mayroon siyang fa'il. Pero itong al-fi'l muta'addi, okay, hindi sapat sa kanya na magkaroon lamang siya ng bagay na kumikilos. Okay? O yung tinatawag natin yung taong, o yung kung ano man yung bagay na tao man, hayop man na kumikilos, hindi sapat sa kanya yon. Okay? Hindi sapat sa kanya yon. Kailangan bal yahtaju ila maf'ulun bihi. Okay? Bal yahtaju ila maf'ulin bihi. Kinakailangan niya ng maf'ul bihi. Kailangan niya ng bagay na pinupuntirya ng kilos. Wahidun aw akthar. Ito man ay isa o kaya maramihan. Okay? Yung pinupuntirya, isa man o maramihan. Okay? Yung halimbawa niya dito, mithil, okay? Ra'aytu Fatimata, okay? Ra'aytu Fatimata tabki fil ka'ah. Okay? Sabi niya, nakita ko si Fatima na umiiyak sa isang lugar. Okay? Umiiyak siya sa sala, okay? Sinasabi natin ka'ah, ito yung sala na tinatawag, okay? So, umiiyak siya doon. Okay? So, dito, ra'aytu, ito yung ra'aytu, ito yung fi'il, yung to, ito yung tinatawag nating fa'il. Okay? Ito yung damir na muttasil. Okay? Na tinatawag damir na nakadikit. Okay? Damir na panghalip panao na nakadikit. So, ito yung fa'il. Okay? So, maliban dyan sa fa'il, kailangan niya ng bagay na pinupuntirya ng kilos. Ano yun? Si Fatima. Okay? Si Fatima, ito yung maf'ulun bihi na tinatawag. Maf'ulun bihi si Fatima. So, dito, yung fi'il na ra'a, okay? Ra'aytu, ito yung fi'il, okay? Itong fi'il na ito, kailangan niya ng maf'ulun bihi. Hindi sapat na sasabihin mo ra'aytu, nakita ko. So, ano yung nakita mo? Okay? Ano yung nakita mo? So, nakita niya si Fatima. So, si Fatima, ito yung maf'ulun bihi. So, lagi niyong tatandaan yun, mga kapatid. Kung yung tinatawag nating fi'il ay tinatanggap niya yung question na mada, okay? Ibig sabihin ng mada, ito yung bakit, okay? Kung tinatanggap niya itong question na ito, bakit, o kaya ano, okay? Mada, ano yung bagay na yaon? Kung tinatanggap niya itong question na ito, ay alamin nyo na itong fi'il na ito ay tinatawag siyang fi'il muta'addi. Nangangailangan siya ng maf'ulun bihi. Okay? Yun po yung tatandaan natin. Kapag tinanggap niya yung question na madha, okay? Ano? Okay? Kapag tinanggap niya yung question na yon, ibig sabihin itong fi'il na ito ay muta'addi siya. Okay? Palipat na pandiwa. So dito, kung halimbawa ra'aytu,
Okay? So, ra'ayto, di ba? Nakita ko. So, i-question mo, ano yung nakita mo? So, di ba? So, kung tinanggap niya yung question na yun, ibig sabihin, okay, kailangan ng maf'ulun bihi. So, yung Fatima dito ay maf'ulun bihi siya. Kasi nga itong fi'il na ra'aytu, okay, yung itong fi'il na ra'a, sa wikang Arabic ay nangangailangan siya ng maf'ulun bihi. So, hindi sapat sa kanya na magkaroon siya ng fa'il. Ito yung ta na damir. Hindi sapat sa kanya. Kailangan mayroon siyang bagay na pinupuntirya. Okay? Ano yung pinupuntirya ng gawain na ito? Si Fatima. Okay? Si Fatima. So, at isa rin po sa dapat nating alalahanin, okay, na ang maf'ulun bihi, okay, ang nagiging vowel nito ay fatha. Okay? Ang nagiging vowel po nito ay fatha. So, kung may maf'ulun bihi, mga kapatid, ang magiging vowel niya ay fatha. Okay? Halimbawa, ito, ra'aytu. So, Fatimata. Okay? Hindi po Fatimatu. Okay? Hindi rin Fatimati. Okay? So, ang vowel niya ay Fatimata. So fatha siya. Okay? Fatha siya. So, yan po yung dapat nating alalahanin, no? Yan po yung mga dapat nating alalahanin dito sa al-fi'lu lazim at saka al-fi'lu al-muta'addi. Okay? Yan po yung mga dapat nating alalahanin dito. So, naway ito po ay naging malinaw po sa inyo mga kapatid sa dalawang uri na ito ng al-fi'l. Yung tinatawag nating ulitin natin. Al-fi'lul lazim, ito yung fi'l o pandiwa na katawanin na tinatawag. Okay? Katawanin siya. So, ibig sabihin ng katawanin ay hindi siya nangangailangan ng layon o kaya yung bagay na pinupuntirya ng kilos. Okay? Samantalang yung fi'l muta'addi, ito yung tinatawag nating palipat kasi nga yung tinatawag nating pandiwa na ito, okay? Lumilipat siya, itong kilos na ito, may pinupuntirya siyang bagay. Okay? May pinupuntirya siyang bagay. So, yun po yung al-fi'lu al-muta'addi. Ngayon po mga kapatid, mayroon tayong kaunting pagsusulit. Okay? Inshallah na ipapakita ko sa inyo dito. So, itong 1, 2, 3 ang mga halimbawa na ito, okay? Ito yung ra'a at tiflu as-sayyarata. Nakita ng bata ang sasakyan. Nakita ng bata ang sasakyan. So, itong ra'a dito mga kapatid ay i-mention nyo lang kung itong ra'a, anong uri ito. Ito ba ay lazim, ibig sabihin katawanin, o kaya ay muta'addi, okay? Palipat, okay? O kaya muta'addi, palipat na tinatawag. So, kayo po yung magmi-mention yan. Aling bahagi siya ng nakuha nating aral ngayong araw na ito. So, yan po yung number 1. Number 2, qala al-mudarrisu. Sinabi ng teacher o guro. Sinabi ng teacher o guro. Anong klaseng fi'l ito? Okay? Lazim o muta'addi. Yun lamang po. Number 3, kharaja at-talibu min al-fasli. Lumabas ang estudyante mula sa paaralan, silid-aralan. Okay? Lumabas ang estudyante mula sa silid-aralan. So, itong kharaja mga kapatid, anong klase po ito ng fi'l o tinatawag nating pandiwa? Siya ba ay lazim o muta'addi? Yung lamang po itong 1, 2, 3, inshallah, sasagutin nyo lamang ng ganun. Aling bahagi siya ng fi'l na nakuha natin ngayong araw na ito, inshallah. So hanggang dito na lamang mga kapatid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.